Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa tiwala at pag-ibig. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag ito'y nabasag, mahirap nang buuin muli. Paano kung ang tanging taong makakatulong sa iyong pulutin ang bawat piraso ay ang mismong dahilan kung bakit natatakot kang magtiwala? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa unang kabanata na pinamagatang Ang Lihim ng Hacienda de la Sombra. Humahagulgol sa kabilang linya ang ina ni Hiraya. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Mas masakit pa sa gutom na ilang araw na niyang tinitiis. Kailangan siyang operahan, anak. Ang tatay mo. Hindi na narinig ni Hiraya ang mga sumunod na salita. Ang ingay ng mga diip sa kahabaan ng EDSA ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Kailangan niya ng pera, malaking pera, at kailangan niya ito ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit makalipas ang ilang oras, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang napakalaking itim na tarangkahan. Sa itaas nito ay may nakaukit na mga salita, Hacienda de la Sombra. Napalunok si Hiraya. Ang pangalan pa lang ay nagbibigay na ng kilabot. Pero habang iniisip niya ang kanyang amang nakahiga sa banig ng karamdaman, iwinaksin niya ang lahat ng takot. Pinindot niya ang intercom. Isang malamig na boses ng lalaki ang sumagot. Walang hello, walang magandang araw. Anong kailangan mo? Ako po si Hiraya Reyes, para po sa trabahong yaya. Bumukas ang tarangkahan ng walang imik, tila isang malaking bibig na handa siyang lamunin. Bawat hakbang ni Hiraya sa mahabang daanan papasok sa mansyon ay tila isang paglalakbay patungo sa isang mundong hindi niya kailanman pinangarap pasukin. Ang mansyon ay malaki at marangya, ngunit napakalamig. Parang walang buhay. Tila isang museo na puno ng mga mamahaling bagay, ngunit walang kaluluwa. Isang matandang babae na unipormado, ang mayordoma, ang sumalubong sa kanya. Hindi rin ito ngumingiti. Sumunod ka sa akin. Kakausapin ka ni Senyor Alon. Dinala siya nito sa isang silid-aklatan na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ngunit walang Senyor Alon na naghihintay. Sa halip isang intercom sa ibabaw ng mesa ang muling tumunog. Iyon ulit ang malamig na boses. Hiraya Reyes, 22 taong gulang, galing sa probinsya, kailangan ng pera. Hindi iyon tanong, iyon ay isang pahayag. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay hinuhubaran ng kanyang pagkatao. Oo po, senyor, nauutal niyang sagot. May dalawa akong patakaran, sabi ng boses. Una, huwag kang papasok sa west wing ng bahay na ito. Pangalawa, huwag kang magtatanong tungkol sa kahit anong hindi mo dapat malaman. Maliwanag? Maliwanag po. Makakaalis ka na. Ituturo sa iyo ni Manang Lita ang iyong silid at ang mga bata. Ganoon lang. Iyon na ang kanyang panayam. Hindi man lang niya nakita ang mukha ng kanyang amo. Dinala siya ni Manang Lita sa ikalawang palapag. Sa isang malawak na playroom, nakita niya ang dalawang batang babae. Ang mas matanda, marahil ay 7 taong gulang, ay naglalaro ng manika. Ngunit ang mga mata nito'y may bakas ng lungkot. Ang mas bata, mga 5 taong gulang, ay nakaupo lamang sa isang sulok. Yakap-yakap ang isang luma at gutay-gutay na teddy bear, nakatitig sa kawalan. Siya si Tala, sabi ni Manang Lita, itinuturo ang mas matanda. At ito naman si Diwa. Lumapit si Hiraya at ngumiti. Hi Tala Diwa, ako si Ate Hiraya. Tumingin sa kanya si Tala. Isang maikling tingin na puno ng pag-aalinlangan bago bumalik sa kanyang manika.
Si Diwa ay hindi man lang kumurap. Ang mga mata nito ay walang emosyon, parang isang manikang basag. Ang silid ni Hiraya ay maliit ngunit malinis. May isang maliit na kama, isang aparador, at isang bintanang nakatanaw sa malawak ngunit malungkot na hardin. Sa wakas, makakapagpahinga na siya. Pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Ngunit ang imahe ng kanyang ama at ang mga matang walang buhay ni Diwa ay pilit na bumabalik. Nang ilagay niya ang kanyang lumang bag sa sahig, gumulong ito at bumukas ng bahagya. Isinara niya ito, ngunit may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng kanyang unan. May umbok doon. Dahan-dahan niyang itinaas ang unan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Isang makapal na sobre. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang makapal na talaksan ng tig-1,000 piso. Marahil ay 100,000 piso lahat. Sapat na para sa operasyon ng kanyang ama. Sapat na para sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ngunit hindi ito sahod. Hindi maaari. Napatayo si Hiraya. Hawak ang sobre. Ito ba ay isang pagkakamali o isang pagsubok? Sa gitna ng kanyang pagkalito, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag na papalapit sa kanyang pinto. Ang mga yabag ng kanyang amo, si Senyor Alon. Tila bawat hakbang ay isang hatol, papalapit ng papalapit sa kanya. Sa isang silid na balot, sa dilim at katahimikan, tanging ang malamig na liwanag mula sa 1 dosenang monitor ang nagsisilbing ilaw. Dito nagkukubli si Alon Salcedo. Ito ang kanyang kaharian. Mula rito, nakikita niya ang lahat. Ang bawat sulok ng Hacienda de la Sombra ay nasa ilalim ng kanyang pagmamasid. Para sa kanya, ang mga kamera ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga tao. Ang mga lente ay hindi nagsisinungaling. Hindi tulad ni Isabela, ang kanyang yumaong asawa. Sa isa sa mga screen, nakatutok ang kanyang mga mata sa isang babaeng payat, balisa, at ngayon ay hawak-hawak ang pine na inilatag niya. Si Hiraya Reyes, pinanood niya itong mag-atubili. Pinanood niya ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha nito. Pagkagulat, tukso, takot. Isang pamilyar na sayaw ng kasakiman. Hinihintay ni Alon ang sandaling itatago nito ang pera sa bag. Hinihintay niya ang pagkumpirma sa kanyang matagal ng paniniwala na ang lahat ng tao ay may presyo. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Matapos ang ilang minutong tila walang katapusan, huminga ng malalim si Hiraya. Itinabi nito ang sobre at lumabas ng silid. Napakunot ang noo ni Alon. Sinundan niya ito sa pamamagitan ng paglipat-lipat ng camera feed. Dumiretso ito sa kusina kung saan naroon si Manang Lita. Narinig niya ang boses ni Hiraya sa maliit na speaker. Nanginginig ngunit buo. Manang Lita, pasensya na po sa abala. May nakita po kasi ako sa ilalim ng unan ko. Baka po may nakaiwan lang. Inabot nito ang sobre. Si Manang Lita, na bahagi ng plano, ay kinuha ito at tumangulang. Salamat sa iyong katapatan, Hija. Pagkaalis ni Hiraya, tumawag ang matanda sa intercom ni Alon. Senyor, naibalik na po niya. Hindi sumagot si Alon. Ibinaba niya ang tawag at muling itinuon ang pansin sa monitor. Isang maliit na bahagi niya ang nabigo. Isang mas maliit na bahagi ang humanga. Maghapon niyang pinanood si Hiraya. Pinanood niya kung paano nito sinubukang kausapin si Diwa sa hardin. Kinakantahan ito ng mga awiting pambata kahit na ang tanging isinasagot ng anak niya ay katahimikan. Pinanood niya kung paano nito tinuruan si Tala na gumawa ng tirintas na bulaklak, isang bagay na matagal nang hindi ginagawa ng kanyang panganay. Mayroon siyang pasensya, isang pasensyang hindi nabibili ng pera. Dumating si Beatrice, ang pinsan ni Isabela, nang walang pasabi. Maganda, sopistikada at balot sa amoy ng mamahaling pabango. Pumasok ito sa playroom na para bang siya ang may-ari ng lugar. Alon, darling,
Bati nito habang papalapit sa intercom na alam niyang naririnig niya. May bago ka na palang katulong. Mukhang probinsyana. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Hindi umimik si Alon. Pinanood lang niya ang pag-arte ni Beatrice, ang pagyakap sa mga bata, ang pagbibigay ng mamahaling tsokolate, at ang pasimpleng pag-ismid nito kay Hiraya nang ito'y tumalikod. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Alon. Hindi niya magawang matulog. Bumalik siya sa kanyang silid ng mga monitor at pinanood ang replay ng mga nangyari sa maghapon. Isa itong masamang gawi. Ang pagbabalik tanaw sa nakaraan, ngunit hindi niya mapigilan. Itinigil niya ang video sa isang eksena sa silid ng mga bata. Oras na ng pagtulog. Nakaupo si Hiraya sa gilid ng kama ni Diwa. Si Tala ay nasa kabilang kama. Nagtutulog-tulugan na. Akala siguro ni Hiraya ay tulog na ang lahat. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumanta. Isang malungkot na uyayi mula sa kanilang probinsya. Ang boses niya ay hindi perpekto. May bahagyang panginginig. Ngunit puno ito ng isang damdaming matagal nang nawala sa hasyenda na yon. Ang lambing. Sa ugoy ng duyan, Sinta, pinanood ni Alon ang mukha ni Hiraya sa close-up shot. Hindi nito alam na may nanonood. Kaya't ang emosyon sa mukha nito ay puro at walang pagkukunwari. Habang kumakanta ito, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mata nito at pumatak sa kumot ni Diwa. Hindi yun luha ng pag-arte. Iyon ay luha ng tunay na kalungkutan. Siguro ay naaalala nito ang sarili niyang pamilya. Siguro ay nararamdaman nito ang bigat ng mundong pinasok niya. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Isabela, naramdaman ni Alon ang isang bagay na iba sa galit at pagdududa. Isang bagay na hindi niya pinangalanan. Isang bagay na tumusok sa manhid na niyang puso. Isang kibo ng inis. Mabilis niyang pinatay ang monitor. Hindi niya dapat nararamdaman ito. Ang awa ay isang kahinaan. Ang paghanga ay isang bitag. Natutunan niya ang aral na yon sa pinakamasakit na paraan. Tumayo si Alon at lumapit sa malaking bintanang salamin ng kanyang opisina. Sa ibaba, ang madilim at tahimik na hardin ay tila isang salamin ng kanyang kaluluwa. Itinayo niya ang hasyenda na iit, ang mga pader nito, ang mga kamera, bilang isang muog laban sa mundo. Isang kuta ng kawalan ng tiwala. Ngunit ang babaeng ito, si Hiraya, sa loob lamang ng isang araw, ay tila nakahanap ng isang maliit na bitak. Isang mas mahusay na artista. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Iyon lang iyon. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya maalis sa isip ang imahe ng luhang iyon. Isang luhang hindi para sa sarili, kundi para sa isang batang ayaw magsalita. Bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit hindi na niya binuksan ang mga monitor. Umupo lang siya sa dilim. Ang katahimikan ng mansyon ay tila mas malakas ngayon, mas nakakabingi. Dati, ang katahimikan ay kapayapaan para sa kanya. Ngayon, ito ay tila isang malaking kakulangan, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. At lahat ng hindi niya kayang ibalik. Ngunit kahit patay na ang screen, ang imahe ng luhang yon ay malinaw pa ring nakaukit sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, natulog si Alon Salcedo na may isang katanungang bumabagabag sa kanya. Hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang pusong tila mas totoo kaysa sa lahat ng kayamanang nakapaligid sa kanya. Lumipas ang mga araw sa Hacienda de la Sombra na parang agos ng isang mabagal na ilog. Ang bawat umaga ay pareho. Isang katahimikang binabasag lamang ng mahinang pag-uusap sa kusina at ng mga pilit na ngiti. Para kay Hiraya, ang pag-aalaga kina Tala at Diwa ay naging isang ritual ng pasensya at pananampalataya. Unti-unti, si Tala ay nagpapakita na ng pagtingin sa kanya. Ngumingiti na ito sa kanyang mga biro. Nagpapaturo na ng mga bagong laro. Ngunit si Diwa ay nanatiling isang palaisipan.
Isang magandang manikang porselana na may mga matang laging nakatitig sa malayo. Hindi sumuko si Hiraya. Isang hapon, habang si Tala ay abala sa pagguhit, dinala ni Hiraya si Diwa sa hardin. Umupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nagsimula siyang magkwento. Alam mo ba, Diwa? Malumanay niyang simula. Noong unang panahon, may isang prinsesang may napakagandang tinig. Mahal na mahal siya ng lahat dahil sa kanyang mga awit. Pero isang araw, isang masamang mangkukulam ang nainggit sa kanya at kinuha ang kanyang boses. Naging pipi ang prinsesa. Hindi na siya makakanta, hindi na siya makatawa. Habang nagsasalita si Hiraya, pinagmamasdan niya si Diwa. Walang reaksyon, ngunit hindi ito umalis. Nakikinig ito. Nalungkot ang buong kaharian, pagpapatuloy niya. Pero hindi sumuko ang prinsesa. Araw-araw, ipinapakita niya sa mga tao na mahal niya sila sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Niyayakap niya ang mga malungkot, binibigyan ng bulaklak ang mga may sakit. Hanggang sa isang araw, natuklasan niya na ang pagmamahal pala, kahit hindi sabihin, ay may sariling tinig. Iyon ang kanyang naging gawain. Ang kausapin ang katahimikan ni Diwa, umaasang balang araw ay sasagot ito pabalik. Kinagabihan, habang tinutulungan ni Hiraya ang mga bata na magligpit ng kanilang mga laruan sa playroom, nangyari ang isang bagay na babago sa lahat. Nagmamadali siyang pulutin ang mga manika sa sahig. Si Diwa ay tahimik na nakamasid sa kanya mula sa isang sulok. Mahigpit na hawak ang paborito nitong gutay-gutay na manika, ang nag-iisang laruang iniwan ng kanyang ina. Bigla, sa isang saglit ng paglingat, naapakan niya ang isang laruang kotse ni Tala na naiwan sa sahig. Nawalan siya ng balanse. Nataranta siya at sa pag-agapay niya sa dingding, nabitawan niya ang mga hawak niyang laruan. Ang manika. Ang paboritong manika ni Diwa ay lumipad sa hangin. Paikot-ikot, tila isang ibong may basag na pakpak. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Pagkatapos, isang tunog. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa loob ng mansyon. Isang tinig na basag at puno ng takot. Yakap. Napatigil sa paghinga si Hiraya. Tumingin siya kay Diwa. Ang bibig ng bata ay bahagyang nakabukas. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat at takot. Hindi para sa manika, kundi para sa kanya. Tumakbo si Tala at niyakap si Hiraya. Ate Hira, okay ka lang. Ngunit hindi ang sigaw ni Tala ang nakapagpatigil sa mundo ni Hiraya, kundi ang mabilis na mga yabag mula sa pasilyo. Ang mga yabag na dati nagbibigay sa kanya ng kaba. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan at iniluwa nito si Senyor Alon. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata niya ay mabilis na lumipat mula kay Hiraya, patungo sa mga bata at pabalik. Sanay na si Hiraya sa malamig na titig nito, sa titig na laging may pagdududa. Ngunit ngayon, wala na ang dating lamig sa mga mata nito. Napalitan iyon ng pagkabigla. Isang pagkabiglang hindi makapaniwala. Nakatingin ito kay Diwa na ngayon ay dahan-dahang tumatayo. Di Diwa? Nauutal na tanong ni Alon. Tumingin sa kanya ang bata. Pagkatapos ay tumingin pabalik kay Hiraya. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, nagulat si Hiraya nang lumapit si Senyor Alon sa kanya habang siya ay nag-aayos sa kusina. Hindi na ito nagsalita sa pamamagitan ng intercom. Naroon ito, nakatayo sa kanyang harapan, tila hindi alam kung ano ang sasabihin. Salamat, sabi nito. Ang salita'y tila dayuhan sa kanyang mga labi. Salamat sa ginawa mo. Ngumiti lang si Hiraya at tumango. Pabalik na sana siya sa kanyang silid. Iniisip na yon na ang katapusan ng kanilang pag-uusap. Pero bago pa man niya maisara ang pinto, isang maliit na tinig ang muling narinig niya
mula sa silid ng mga bata. "Ate." Lumingon si Hiraya at doon nakita niya si Diwa nakaupo sa kama. Ang mga bisig ay nakaunat, naghihintay, humihingi ng yakap. Sa may pintuan, nakatayo si Alon, hindi makagalaw. Isang estatwang saksi sa isang himalang hindi niya inaasahan, isang himalang dinala ng babaeng pinagdudahan niya. Ang salitang yakap na binitiwan ni Diwa ay hindi lamang bumasag sa kanyang katahimikan. Binasag din nito ang hindi nakikitang pader na matagal nang itinayo ni Alon sa pagitan niya at ng mundo. Sa mga sumunod na araw, ang Hacienda de la Sombra ay unti-unting nagbago. Ang dati tahimik na mga pasilyo ay napuno na ng mahinang boses ni Diwa na paunti-unting nadaragdagan ang mga salita. "Tubig, laro, ate." At bawat salita ay musika sa pandinig ni Alon. Isang musikang si Hiraya ang konduktor. Hindi na nagkukulong si Alon sa kanyang opisina. Isang gabi, sa oras ng hapunan, nagulat si Hiraya at si Manang Lita nang lumabas si Alon mula sa kanyang lungga at umupo sa kabisera ng mahabang mesa. Dati, inihahatid lang ang pagkain niya sa isang tray. Ngayon, naroon siya, kasama nila. Naging alanganin ng simula. Si Tala ay hindi mapakali. Si Diwa ay mahigpit ang kapit sa kamay ni Hiraya. Si Alon ay hindi alam kung paano magsisimula ng usapan. Si Hiraya ang bumasag sa katahimikan. "Tala, ikwento mo sa itay mo kung ano ang iginuhit mo kanina." At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang hapagkainan ng mga Salcedo ay nagkaroon ng tunay na kwentuhan. Pinanood ni Alon kung paano ginagabayan ni Hiraya ang usapan, kung paano nito binibigyan ng pansin ang bawat bata. Hindi na siya isang tagamasid mula sa likod ng kamera. Siya ay naroon, isang ama na muling natututong maging bahagi ng sarili niyang pamilya. Kinabukasan, habang tinuturuan ni Hiraya si Tala na mag-bake ng cookies sa kusina, pumasok si Alon para kumuha ng kape. Napuno ang hangin ng tawanan ng dalawa. "Ate Hira, ang dumi na ng mukha mo," tawa ni Tala. "Ikaw rin naman sagot ni Hiraya at sa isang mapaglarong kilos, pinahiran niya ng harina ang ilong ni Tala. Sa gitna ng kanilang harutan, hindi nila namalayan ang paglapit ni Alon. Lumingon si Hiraya at ang kamay niyang puno ng harina ay aksidenteng tumama sa dibdib ng mamahaling suit ni Alon. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya sa takot. "Si Senyor, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya." Hinawakan ni Alon ang puting marka sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Hiraya. Inaasahan ng dalaga ang isang sigaw, isang sermon. Ngunit sa halip, isang bagay na mas nakakagulat ang kanyang nakita. Isang ngiti, isang maliit, halos hindi kapansin-pansin, ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon Salcedo. "Okay lang," sabi nito. Kumuha ito ng kaunting harina sa daliri at marahang ipinahid sa dulo ng ilong ni Hiraya. "Ngayon, patas na tayo." Namula ang mga pisngi ni Hiraya. Si Tala ay humalakhak ng malakas. Sa sandaling iyon, hindi siya ang amo at hindi si Hiraya ang yaya. Sila ay dalawang taong nagkakamabutihan sa gitna ng matamis na amoy ng cookies at alikabok ng harina. Ang mga pader ni Alon ay patuloy na gumuho. Isang gabi, pagod na pagod si Hiraya matapos ang isang mahabang araw ng paglalaro. Kasama ang mga bata. Nakaidlip siya sa sofa sa sala habang nagbabasa ng libro. Nagising siya sa pakiramdam na may kumot na ipinapatong sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita si Alon nakatayo sa kanyang harapan. Agad siyang napabalikwas ng upo. "Senyor, pasensya na. Nakatulog po ako." "Magpahinga ka. You deserve it," sabi nito sa mahinang boses. Umupo ito sa silyang katapat niya. "Kumusta ang tatay mo?" tanong nito. Ang unang pagkakataon na nagpakita ito ng interes sa personal niyang buhay.
Nagulat si Hiraya. Okay naman po siya, pero kailangan na talaga siyang maoperahan. Hindi umimik si Alon. Tumayo ito at umalis. Akala ni Hiraya ay tapos na ang usapan. Ngunit bumalik ito na may dalang sobre. Advance salary mo, sabi nito. Iniabot sa kanya. Hindi ito pagsubok. Tulong ito. Nanginginig na kinuha ni Hiraya ang sobre. Nang buksan niya, nakita niya ang halagang higit pa sa kanyang inaasahan. Sapat para sa operasyon. Napaiyak siya. Salamat po, senyor. Salamat po, sabi niya habang humihikbi. Alon, tawagin mo akong Alon, sabi nito. Sa sobrang pasasalamat, hinawakan ni Hiraya ang kamay nito upang magpasalamat. Salamat, Alon. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Pareho silang nagulat. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, tila napaso. Nag-iwas sila ng tingin, parehong alanganin, parehong nararamdaman ang isang bagong emosyon na namumuo sa pagitan nila. Isang bagay na mas komplikado at magmalakas kaysa sa simpleng pasasalamat o paghanga. Ang bawat sinag ng pag-asa ay may kaakibat na anino at sa Hacienda de la Sombra, ang anino ay may pangalan, Beatrice. Nadarama niya ang pagbabago sa hangin, naririnig niya ang mga bulungan ng mga katulong tungkol sa mga ngiti ni Senyor Alon at sa mga salita ni Diwa. At hindi niya ito nagustuhan. Kung si Hiraya ang nagdala ng liwanag, si Beatrice naman ang dumating upang puksain ito. Naging mas madalas ang kanyang mga pagbisita. Dumarating siyang walang pasabi, lula ng kanyang mamahaling sasakyan, dala-dala ang mga regalo para sa mga bata at isang ngangiting kasing kinang ng kanyang mga alahas, ngunit kasing lamig ng yelo. Para kay Hiraya, ang presensya ni Beatrice ay parang isang madilim na ulap na bigla na lang tumatakip sa araw. Isang hapon, habang masayang naglalaro sina Hiraya at ang mga bata sa sala, dumating si Beatrice na may dalang isang malaking, leather-bound na photo album. Hello, my darlings! Pati niya, ang boses ay matamis na parang pulot. Tingnan ninyo ang dala ni Tita Bea. Mga alaala ni Mami. Umupo siya sa gitna ng mga bata at si Hiraya ay napilitang tumabi. Binuklat ni Beatrice ang album. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga larawan ng isang pamilyang perpekto at masaya. Si Alon na nakangiti, si Isabela na napakaganda, kayakap ang isang munting tala, si Diwa bilang isang sanggol sa mga bisig ng kanyang ina. Tingnan mo, Tala, sabi ni Beatrice, itinuturo ang isang larawan. Ang ganda-ganda ng mami mo, hindi ba? Paborito niyang isuot ang bestidang yan. At si Itay, tingnan mo kung paano siya makatitig kay mami. Ganyan niya kamahal si Isabela. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Tumingin siya kay Alon na kadarating lang at tahimik na nakamasid mula sa may pintuan. Ang nangiti sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho. Habang abala ang mga bata sa pagtingin sa mga larawan, sinamantala ni Beatrice ang pagkakataon. Lumapit siya kay Hiraya. Sapat lang para sila ang magkarinigan. Alam mo, Hiraya, bulong niya. Ang boses ay tila nagmamalasakit, ngunit puno ng kamandag. Si Isabela ang buhay ni Alon. Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan. Huwag kang magkakamali. Hindi ikaw ang nakikita niya, kundi ang anino ng babaeng pinakamamahal niya. Pakiramdam ni Hiraya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang lahat ng maliliit na sandali ng kilig, ang mga ngangiti, ang pagiging maalalahanin ni Alon, lahat ay biglang nabahiran ng duda. Totoo sana ba? Siya ba ay isang anino lamang? Isang pamalit? Nang sumunod na araw, binigyan ni Alon si Hiraya ng isang simpleng bestida. Nakita ko ito sa mall noong isang araw. Naisip ko babagay sa'yo. Natutuwa sana si Hiraya, ngunit biglang pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Beatrice.
At para patunayan ang kanyang punto, biglang sumulpot si Beatrice mula sa likuran. Oh, what a lovely dress! Alam mo, Hiraya, dyan sa butik na yan, laging bumibili si Isabela noon. It must be an old habit for Alon. Ngumiti ito, isang ngiting mapanlait. Mula noon, nagsimulang magtayo muli ng pader si Hiraya. Hindi sa paligid ng mga bata, kundi sa pagitan nila ni Alon. Naging formal muli ang kanyang pakikitungo. Iniiwasan na niya ang mga tingin nito. Kapag sinusubukan nitong magsimula ng usapan, mga maikling sagot lang ang kanyang ibinibigay. Nadarama ni Alon ang panlalamig, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang naglalaho. Isang gabi, bago umalis si Beatrice, mayroon siyang huling ginawa. Ay, maiiwan ko muna itong painting ni Isabela, Alon darling. Ipare-retouch ko sana. Dito ko na lang muna ilalagay para hindi ko makalimutan. Inilagay niya ang isang malaking oil painting ng yumaong asawa ni Alon sa ibabaw ng isang estante sa sala. Isang estanteng direktang nakikita mula sa hapagkainan, mula sa hagdanan, mula sa halos lahat ng anggulo ng bahay. Sa larawan, si Isabela ay nakangiti, maganda, perpekto. Ang mga mata nito ay tila nakamasid sa lahat ng nangyayari sa loob ng bahay. Isang paalala, isang multo. Nang gabing iyon, habang tahimik na kumakain ng hapunan, hindi maiwasan ni Hiraya na mapatingin sa larawan. At sa ilalim ng mapanuring tingin ng multo ni Isabela, naramdaman ni Hiraya na siya ay isang impostor, isang dayuhan sa isang kwento ng pag-ibig na hindi sa kanya. Ang distansya ay isang kakaibang bagay. Maaari kang nasa iisang silid kasama ang isang tao, ngunit pakiramdam mo ay milya-milya ang layo ninyo sa isa't isa. Ito ang nararamdaman ni Alon. Nakikita niya si Hiraya, naririnig niya ito, ngunit hindi na niya ito maabot. Ang init na minsan niyang naramdaman ay napalitan ng isang magalang, ngunit malayong lamig. Hindi niya ito matanggap. Hindi pagkatapos niyang masilayan ang posibilidad ng isang bagong simula. Isang gabi, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Nilapitan niya si Hiraya habang nag-aayos ito sa kusina. Hiraya, sabi niya, ang boses ay medyo alanganin. Gusto kitang ilabas para kumain sa labas bilang pasasalamat sa lahat. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat at pag-aalinlangan. Ngunit sa mukha ni Alon, wala siyang nakitang anumang motibo, kundi sinseridad. Isang pagnanais na muling kumonekta. Tumango siya. Sige po, Alon. Dinala siya ni Alon sa isang eleganteng restaurant sa tuktok ng isang mataas na gusali. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang mga bituing nahulog mula sa langit. Para kay Hiraya, iyon ay isang mundo mula sa isang panaginip. Sa unang pagkakataon, hindi sila ang amo at ang yaya, hindi sila ang milyonaryo at ang probinsyana. Sila lang si Alon at si Hiraya. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang paborito niyang pagkain, ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Nagtawanan sila. Ang mga pader na muling itinayo ni Hiraya ay nagsimulang gumuho sa pangalawang pagkakataon. Nagsimula siyang maniwala muli. Ngunit ang tadhana, o marahil isang mas masamang puwersa, ay may ibang plano. Alon darling, anong liit ng mundo? Isang boses na pamilyar at matamis na parang lason ang bumasag sa kanilang sandali. Si Beatrice, nakatayo ito roon, napakaganda sa kanyang pulang bestida, nagpapanggap na nagulat. Tita Bea, sabi ni Alon, halatang hindi inaasahan. Anong ginagawa mo rito? Dinner with friends, darling. Pwede ba akong makiupo saglit? Hindi na niya hinintay ang sagot at umupo na ito sa kanilang mesa. Ang mahika ng gabi ay biglang naglaho. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Alon. Isang importanteng tawag mula sa kanyang kumpanya. Excuse me for a moment, sabi niya. Babalik ako kaagad. Naiwan si Hiraya kasama si Beatrice.
Ngumiti si Beatrice, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Natutuwa akong makita siyang masaya ulit, sabi niya sa nagmamalasakit na tono. Matagal na panahon din siyang nagdusa. Hiraya, sana maintindihan mo. Pagpapatuloy ni Beatrice, ang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Mahal na mahal ni Alon si Isabela. Sobra-sobra. Ang pagmamahal na yon, naging isang gintong hawla. Naging possessive siya, seloso. Bawat galaw ni Isabela binabantayan niya. Hindi na makahinga si Isabela. Napatitig si Hiraya, hindi makapagsalita. Ang lalaking nakasama ni Isabela, hindi niya iyon mahal. Humikbi si Beatrice. Naghahanap lang siya ng kaunting hangin, isang kaibigang makikinig. Pero nalaman ni Alon at nagalit siya. Nag-away sila ng malaki. Sa sobrang sakit ng loob, umalis si Isabela ng gabing iyon at doon nangyari ang aksidente. Ang bawat salita ni Beatrice ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Hiraya. Ang kwento ay bumaliktad. Si Alon, ang lalaking nagsisimula na niyang hangaan, ay naging isang halimaw sa kanyang isipan. Isang lalaking mapangkontrol na ang selos ay nagtulak sa kanyang asawa patungo sa kamatayan. Bumalik si Alon sa mesa, isang nangiti ang nasa kanyang labi. Pasensya na, natagalan. Tumingin sa kanya si Hiraya. Ngunit ang lalaking nakikita niya ngayon ay hindi na ang Alon na kasama niya kanina. Nakikita niya ang isang estranghero, isang lalaking may madilim na lihim. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay napalitan ng awa at takot. Tumayo si Beatrice. Sige na, aalis na ako. Baka nakakaistorbo pa ako. Bumeso siya kay Alon, ngunit bago umalis, lumingon siya kay Hiraya na may huling babala sa kanyang mga mata. Isang mensaheng para lang sa kanya. Mag-ingat ka, Hiraya. Bulong nito na tanging siya lang ang nakarinig habang pinupunasan ang pekeng luha. Ang pag-ibig niya ay mapusok, pero ang pagdududa niya ay nakakasira. Iyon ang sumira kay Isabela. Ang kasinungalingan ay isang lason. Hindi ito pumapatay agad. Dahan-dahan itong gumagapang sa iyong mga ugat, binabago ang iyong pananaw, ginagawang halimaw ang isang kaibigan, at ginagawang kulungan ang isang paraiso. Para kay Hiraya, ang dating masayang gabi kasama si Alon ay naging isang mahabang paglalakbay pabalik sa takot. Pauwi sa kotse, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Kanina lang, ang katahimikang ito ay komportable. Ngayon, ito'y puno ng panganib. Okay ka lang ba? Tanong ni Alon, binabasag ang katahimikan. Bigla kang nanahimik. Napapitlag si Hiraya. Ang simpleng tanong ay parang isang interogasyon sa kanyang pandinig. Okay lang po ako. Napagod lang siguro. Ang po ay bumalik. Isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Naramdaman ni Alon ang pagbabago. Hindi na siya nagsalita pa. Pagdating sa hasyenda, halos takbuhin ni Hiraya ang pag-akyat sa kanyang silid. Ang pag-aalala sa mukha ni Alon ay hindi na niya nakita bilang pag-aalala, kundi bilang pagbabantay. Ang mga salita ni Beatrice ay umuugong sa kanyang isipan. Bawat galaw ni Isabela, binabantayan niya. Sa mga sumunod na araw, naging perpektong yaya si Hiraya. Maasikaso sa mga bata, magalang sa lahat. Ngunit para kay Alon, siya ay naging isang estranghera. Nawala na ang mga ngiti, ang mga biruan, ang mga sandaling nagkakatinginan sila. Iniiwasan siya nito. Kung kailangan siyang kausapin, laging tungkol sa mga bata, laging formal. Isang hapon, nakita niyang papalabas ng pinto si Hiraya, patungo sa hardin. Saan ka pupunta? Tanong ni Alon. Isang normal na tanong. Ngunit para kay Hiraya, na ang isip ay nalason na. Ito ay isang akusasyon, isang pagkontrol. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Sa hardin lang po, magpapahangin. Ang sagot niya ay maikli at malamig.
Naiwang tulala si Alon. Ano ang nagawa niya? Ano ang nangyari? Ang pag-aalala niya ay unti-unting napalitan ng pagkalito. At ang pagkalito ay dahan-dahang naging sugat. Isang pamilyar na sugat. Ang sugat ng pag-abandona. Ganito rin nagsimula si Isabela. Bulong ng isang madilim na tinig sa kanyang isipan. Nagsimula sa mga lihim. Nagsimula sa paglayo. Ang pagdududa, ang kanyang matagal ng demonyo ay muling nagising, nasasaktan, at ngayon ay nagagalit. Bumalik si Alon sa kanyang santuwaryo. Ang silid ng mga monitor. Ang lugar na ipinangako niyang hindi na niya gaanong babalikan. Tinitigan niya ang mga screen, ang mga bata na naglalaro, si Mananglita na nagluluto, at si Hiraya. Nakaupo sa hardin, malayo ang tingin. Ano ang iniisip niya? Sino ang iniisip niya? May iba ba? May tinatago ba siya? Sa isang iglap ng galit at sakit, ginawa niya ang isang bagay na sumisira sa maliit na tiwalang nabuo nila. Inabot niya ang keyboard at muling inactivate ang camera sa sala. Ang camera na tinanggal niya bilang simbolo ng kanyang pagbabago. Muli, ang buong bahay ay nasa ilalim na ng kanyang pagmamasid. Kinagabihan, nakita niya sa monitor si Hiraya, nakatayo sa sala, nakatingin sa painting ni Isabela. Ang ekspresyon sa mukha ni Hiraya ay kakaiba. Hindi ito galit o selos. Ito ay awa. Para kay Alon, iyon ang huling patak. Awa para sa babaeng nanloko sa kanya? Bakit? Ano ang alam ni Hiraya? Ano ang sinabi ni Beatrice sa kanya? Hindi na niya natiis. Bumaba siya. Nakita niya si Hiraya na nakatayo pa rin doon. Ang tensyon sa hangin ay halos mahahawakan. May problema ba? Tanong ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng pinipigilang galit. Nagulat si Hiraya at lumingon. Wala po. Huwag mo akong sagutin ng ganyan, sabi ni Alon. Humakbang palapit. Ilang araw ka nang umiiwas. Ilang araw ka na nang malamig. Mayroon bang hindi ko alam? Napaatras si Hiraya, natatakot sa intensidad ng kanyang titig. Ano ang tinatago mo sa akin? Sigaw ni Alon. Ang sakit at pagdududa ay sa wakas sumabog. Mayroon ba, Hiraya? Para kay Alon, ang takot sa mga mata ni Hiraya ay hindi takot ng isang inosente. Ito ang takot ng isang taong may itinatago. Ang parehong takot na nakita niya sa mga mata ni Isabela sa kanilang huling pag-aaway. Ang kasaysayan ay umuulit at ang halimaw sa loob niya, ang halimaw na nilikha ng kataksilan, ay nagising. Sumagot ka! Sigaw niyang muli. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng sala. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Hiraya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihan, ang lalaking nagsimula nang magpatibok sa kanyang puso, ay siya ring lalaking nakatingin sa kanya ngayon na para bang siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Wala akong tinatago, humihikbing sabi niya. Bakit? Bakit hindi ka makapaniwala? Paano ako maniniwala? Tumawa si Alon, isang tawang walang saya. Lahat ng tao ay nagsisinungaling. Lahat ng tao ay may tinatagong motibo. At ikaw, anong sayo? Ang awa ko? Ang pera ko? Hindi totoo yan. Hindi totoo? Lalo pang lumakas ang kanyang boses. Kung ganoon, bakit ka nagbago? Bakit ka lumayo pagkatapos ng gabing iyon? Anong mga laso nang ibinulong sa iyo ni Beatrice? Sa pagbanggit ng pangalan ni Beatrice, natigilan si Hiraya. Doon niya naintindihan. Ito na yon. Ito ang sinasabi ni Beatrice, ang pagdududa ni Alon na sumisira sa lahat. Sa isang iglap ng desperasyon at pagnanais na ipagtanggol ang sarili, nasabi niya ang mga salitang hindi na niya mababawi. Kasi natatakot akong maging katulad niya. Sigaw ni Hiraya pabalik. Katulad ni No? Ng asawa mo. Ang mga salita ay lumabas na may kasamang hagulgol. Kaya
Kaya siguro hindi ka niya matiis dahil kahit kailan, hindi ka nagtiwala. Isang nakabibinging katahimikan. Ang mga salita ni Hiraya ay hindi isang sampal. Ito ay isang punyal. Isang punyal na bumaon ng diretso sa pinakasariwang sugat sa puso ni Alon. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pait na tinago niya sa loob ng 3 taon ay sumabog. Ang rason ay naglaho. Ang natira ay purong sakit. Akala mo ba iba ka? Bulong niya. Ang bawat salita ay malamig at matalim. Sa simula, oo, naniwala ako. Naniwala akong iba ka. Pero sa huli, lahat kayo ay pare-pareho lang. Humakbang siya palapit. Ang mga mata ay nagliliyab. Sabihin mo sa akin, Hiraya, magkano? Magkano ang presyo mo para manatili kang tapat? At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ng dalaga. Pera lang naman ang habol ninyo, hindi ba? Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alon. Hindi ito isang sampal ng galit. Ito ay isang sampal ng nasirang pagkatao. Isang reaksyon sa sakit na hindi na kayang iluha. Pareho silang natigilan sa tunog. At sa katahimikang iyon, isang ibang tunog ang kanilang narinig. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang pag-iyak ng mga bata. Nakatayo sa may hagdanan, sina Tala at Diwa. Gising dahil sa kanilang sigawan. Si Tala ay humahagulgol, ang maliliit niyang balikat ay nanginginig. Si Diwa, nakararating lang muli ng kanyang boses, ay tahimik na umiiyak. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Nawala ang galit sa mukha ni Alon. Napalitan ito ng isang bagay na mas masahol pa, ang realisasyon. Tumingin si Hiraya mula sa mga bata pabalik kay Alon. Ang mukha niya ay basang-basa sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Aalis na ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Hindi ako mananatili sa isang lugar kung saan ang kabutihan ko ay itinuturing na isang kasinungalingan. Tumalikod siya. Iniwan si Alang nakatayo roon. Hindi isang nagwagi, kundi isang talunan na napapaligiran ng mga piraso ng pusong siya mismo ang bumasag. May mga umagang hindi mo gustong harapin. Mga umagang mas gugustuhin mo na lang manatili sa dilim ng gabi. Para kay Alon, ang umagang iyon ay isa sa mga iyon. Nagising siya hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa bigat ng katahimikang bumalot sa buong mansyon. Ang katahimikan ay bumalik sa Hacienda de la Sombra, ngunit hindi na ito ang katahimikang payapa na dati niyang hinahanap. Ito ay isang katahimikang mabigat, masakit, at puno ng akusasyon. Bumangon siya. Ang unang ginawa niya ay lumabas ng kanyang silid at diretsyong naglakad patungo sa silid ni Hiraya. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, walang laman. Ang kama ay maayos na. Ang aparador ay bukas at walang damit. Ang maliit na bintana ay malinis. Walang bakas na may taong tumira doon. Walang sulat, walang paalam. Tila siya ay isang panaginip lang na naglaho pagkagising. Pera lang naman ang habol ninyo. Ang sarili niyang mga salita ay parang lason na bumabalik sa kanya. Bumaba siya sa sala at natagpuan si Manang Lita na tahimik na nagpupunas ng mesa. Ang mga mata ay namumugto. Hindi siya nagsalita, hindi na kailangan. Ang mas masakit ay ang nakita niya sa playroom. Si Tala ay nakaupo sa isang sulok, hindi naglalaro. Nakatingin lang ito sa bintana, sa malakas na buhos ng ulan. Nang makita siya nito, hindi ito ngumiti. Sa halip, umiwas ito ng tingin, isang tinging puno ng paninisi. At si Diwa? Nandoon si Diwa, sa kabilang sulok. Yakap-yakap ang gutay-gutay na manikang bigay ni Hiraya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang bibig nito ay muling nakatikom. Ang mga salitang nagsimula ng mamukadkad ay muling isinara sa loob. Ang himala ay binawi. Ang boses na ibinalik ni Hiraya ay muling kinuha ng sakit.
na idinulot ni Alon. Naninikip ang dibdib ni Alon. Gusto niyang sumigaw, magwala, mambasag ng gamit. Ngunit wala siyang karapatan. Siya ang may gawa nito. Siya ang muling pumatay sa ilaw sa loob ng sarili niyang tahanan. Dumating si Beatrice, nakapayong, ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Alon darling, nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry. Umupo ito sa tabi niya. Ang amoy ng pabango nito ay tila nakakasakal. I told you, didn't I? They are all the same. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Nandito ako para sa'yo at sa mga bata. Hinawakan ni Beatrice ang kanyang kamay. Dati, baka naniwala pa siya. Baka nagpasalamat pa siya. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang nag-aalalang mukha nito, wala siyang makita, kundi kasinungalingan. Wala siyang maramdaman, kundi pandidiri. Dahan-ahan na niyang binawi ang kanyang kamay. Umalis ka na, Bea. Nagulat si Beatrice. What? Sinabi kong umalis ka na. Ulit ni Alon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Nang gabing iyon, mag-isa na naman si Alon sa kanyang silid ng mga monitor. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng ulan at ang multo ng kanyang mga pagkakamali. Sa isang masokistang kilos, pinanood niya ang replay ng security footage mula kagabi. Pinanood niya ang sarili niyang halimaw. Pinanood niya ang sakit sa mga mata ni Hiraya. Pinanood niya ang pag-alis nito kaninang madaling araw. Dala ang luma nitong bag. Huminto saglit sa may pinto ng silid ng mga bata na para bang gustong magpaalam bago tuluyang lumabas sa ulan at naglaho sa dilim. Nagwagi siya. Napatunayan niyang hindi dapat magtiwala. Ngunit ang tagumpay ay lasang abo sa kanyang bibig. Mas malungkot siya ngayon kaysa noong hindi pa niya nakikilala si Hiraya. Mas wasak siya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Tala. Ang mga mata ay magapa rin sa kaiiyak. Tumayo ito sa kanyang harapan, isang maliit na hukom na may hatol sa kanyang mga mata. Itay, nagsimula ito. Ang boses ay nanginginig. Bumalik na po ba si Ate Hira? Hindi nakasagot si Alon. Itay, ulit ng bata at sa pagkakataong ito, isang luha ang pumatak mula sa mga mata nito. Dahil po ba sa'yo kaya umalis si Ate Hira? Bakit mo na naman po pinaiyak ang lahat? Ang tanong na yon, mula sa sarili niyang anak, ay mas masakit kaysa sa sampal. Ito ang katotohanang hindi niya matatatakasan. Ito ang salaming sumasalamin sa kung ano siya. Isang lalaking sumisira sa lahat ng kanyang hinahawakan. Yumuko si Alon, ipinatong ang mga siko sa mesa, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sa harap ng kanyang anak, ang makapangyarihang si Alon Salcedo ay humagulgol. Ang mga salita ng isang bata ay may bigat na hindi kayang sukatin. Para kay Alon, ang tanong ni Tala ay hindi isang tanong, kundi isang hatol. Bakit mo na naman po pinaiyak ang lahat? Ang salitang na naman, muli, ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi siya kumibo. Umiiyak lang siya sa harap ng kanyang anak. Ang lahat ng pader, lahat ng pagpapanggap, ay gumuho na. Dahan-dahang lumapit si Tala. Inilagay nito ang maliit niyang kamay sa balikat ng kanyang ama. Isang dampi na puno ng pag-intindi na higit pa sa kanyang edad. Itay, miss ko na po si Ate Hira. Pagkatapos ay umalis ito, iniwan si Alon sa katahimikan ng kanyang opisina. Bakit mo na naman pinaiyak ang lahat? Ang tanong ay nag-iwan ng isang landas sa kanyang isipan. Ang na naman ay nagkonekta sa ngayon at sa kahapon. Ang sakit na idinulot niya kay Hiraya at ang sakit na idinulot sa kanya ni Isabela. Pareho ba talaga sila? O baka siya ang nagkamali sa simula pa lang? Isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya. Hindi determinasyong magalit,
kundi determinasyong malaman ang buong katotohanan. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang lumang safe na nakatago sa likod ng isang painting sa kanyang opisina. 3 taon na niya itong hindi binubuksan. Sa loob nito ay ang kahon ng mga personal na gamit ni Isabela. Mga bagay na hindi niya kayang tingnan. Mga alaalang hindi niya kayang harapin. Ngayon, kailangan niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kahon. Sa ibabaw ay mga alahas at mga lumang sulat. Ngunit sa ilalim, naroon ang mga dokumentong hindi niya pinansin noon. Sa sobrang galit, mga bank statement. Nakita niya ang sunod-sunod na malalaking withdrawal ng pera ilang linggo bago ang aksidente. Pera mula sa kanilang joint account, inilipat sa isang account na hindi niya kilala. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang sobre. Sa loob, isang plane ticket. Isang one-way ticket papuntang Spain. Nakapangalan kay Isabela Reyes ang kanyang dalagang pangalan. Isa lang, hindi 2. At sa ilalim ng lahat, isang nakatuping liham, hindi para sa kanya, para sa ibang lalaki. Ang mga salita ay malinaw. Nakuha ko na ang pera. Magkita na lang tayo sa Madrid. Hayaan mo na si Alon at ang mga bata. Magsisimula tayo ng bago. Ang lahat ng kasinungalingan ni Beatrice ay gumuho. Hindi biktima si Isabela. Hindi siya naghahanap ng kaunting hangin. Siya ay isang magnanakaw, isang taksil, at iiwanan niya hindi lang si Alon, kundi pati ang sarili niyang mga anak. Naalala ni Alon ang bawat salita ni Beatrice, ang bawat luhang peke, ang bawat kwentong maingat na binuo para lasunin ang isip niya. Ginawa ni Beatrice ang multo ni Isabela na isang santa para manipulahin siya, para itulak siya palayo sa sinumang bagong darating. Isang malinis na galit ang pumuno kay Alon. Galit hindi kay Isabela, kundi sa sarili niya. Dahil sa sarili niyang bulag na sakit, hinayaan niyang parusahan ng isang inosenteng babae. Isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng totoo. Isinara niya ang kahon. Tapos na ang pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ngayon, kailangan niyang ayusin ang hinaharap. Mabilis siyang kumilos. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya para kunin ang address ni Hiraya sa probinsya mula sa kanyang 2015. Pagkatapos, bumaba siya. Naabutan niya si Natala at Diwa sa sala. Lumuhod siya sa kanilang harapan. Mga anak, sabi niya, ang boses ay seryoso, ngunit puno ng pag-asa. May kailangan lang ayusin si Itay. Pangako, susubukan kong ibalik si Ate Hira ninyo. Hinalikan niya sila sa noo at iniwan sa pangangalaga ni Manang Lita. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan, palabas ng tarangkahan ng Hacienda de la Sombra, tumigil na ang ulan. Sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Nagmaneho siya ng maraming oras, palayo sa syudad, patungo sa isang maliit na probinsyang hindi niya alam. Gabi na nang matunton niya ang lugar. Isang maliit na baryo na may mga simpleng bahay. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang tanging bahay na may ilaw pa sa kalye na yon. Mula sa bintana, nakita niya ang isang anino. Ang anino ni Hiraya. Dahan-dahan siyang bumaba ng kotse at lumapit sa bintana. Sa loob, nakita niya si Hiraya. Pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng isang matandang lalaking nakahiga sa isang papag. Ang kanyang ama. Sa mukha ni Hiraya, walang bakas ng galit o pait. Tanging pag-aalaga at pagmamahal. Ang babaeng inakusahan niyang mukhang pera ay nasa isang bahay na halos walang laman. Inaalagaan ang kanyang pamilya. Nakatayo sa dilim, pinanood ni Alon ang babaeng sinaktan niya. At sa sandaling iyon, alam niya na hindi lang siya nagpunta doon para humingi ng tawad. Nagpunta siya doon para subukang bawiin ang kanyang nawawalang pag-asa. Ang paghingi ng tawad ang isa sa pinakamahirap na gawin, lalo na kung alam mong ang sugat na iyong nilikha ay napakalalim. Para kay Alon,
Ang bawat hakbang papalapit sa pinto ng maliit na bahay na yon ay mas mabigat kaysa sa anumang business deal na kanyang hinarap. Kumatok siya. Mahina sa simula, pagkatapos ay medyo mas malakas. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Hiraya. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng pag-iingat. Ang kanyang katawan ay bahagyang humarang sa daan na para bang pinoprotektahan ang anumang nasa loob. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitatago. Hindi sumagot si Alon. Sa halip, ang mga mata niya ay napako sa lalaking nakahiga sa papag sa likuran ni Hiraya. Kitang-kita ang hirap sa paghinga nito. "Pasensya na sa abala," sabi ni Alon. At sa unang pagkakataon, narinig ni Hiraya sa boses nito ang isang bagay na hindi niya pa narinig dati, kababaang loob. "Maari ba tayong mag-usap?" Nag-atubili si Hiraya, ngunit isang mahinang boses mula sa loob ang nagsalita. "Sino yan, anak? Papasukin mo." Walang nagawa si Hiraya kundi padaanin si Alon. Ang loob ng bahay ay simple at halos walang gamit, ngunit malinis. Ipinakita nito ang dignidad sa gitna ng kahirapan. Umupo si Alon sa isang maliit na upuang kahoy. Hindi niya sinubukan na magdahilan. Hindi niya sinubukan na magpaliwanag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang mga salita ay simple ngunit puno ng bigat. "Mali ako. Maling-mali ako. Nabulag ako ng sarili kong sakit. Hinayaan kong saktan kita dahil sa mga kasalanan ng iba." Pagkatapos, ikinuwento niya ang lahat. Ang katotohanan tungkol kay Isabela, ang pagnanakaw, ang planong pagtakas, ang liham. Ikinuwento niya kung paano siya minanipula ni Beatrice. Habang nagsasalita siya, wala siyang itinago. Inilatag niya ang kanyang basag na puso at pagkatao sa harapan ni Hiraya. Nakinig lang si Hiraya, ang mukha ay hindi mabasa. Ang galit na dati niyang naramdaman ay unti-unting napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ay ng awa. Hindi awang nakakababa, kundi awang para sa isang taong nagdusa ng napakatagal sa katahimikan. Si Diwa, hindi na ulit siya nagsasalita. Mahinang sabi ni Alon. Ang boses ay halos mabasag. At si Tala, "Galit siya sa akin. Hinahanap ka nila, Hiraya. Hinahanap kita." Bago pa man makasagot si Hiraya, isang malakas na tunog ng preno ng kotse ang narinig sa labas. Isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pintuan. Si Beatrice. Mukhang galit na galit ito, tila isang bagyong handang manalasa. Sinundan niya si Alon. "Ano ang ginagawa mo rito, Alon?" Sigaw niya, hindi pinapansin si Hiraya. "Umuwi na tayo. Huwag kang magpauto sa babaeng yan. Pera lang ang habol niyan sa'yo." Tumayo si Alon, ngunit hindi para harapin si Beatrice. Tumayo siya para ilagay ang sarili sa pagitan ni Beatrice at ni Hiraya, isang pader na nagpoprotekta. "Tapos na ang mga kasinungalingan mo, Bea." Malamig na sabi ni Alon. "Alam ko na ang lahat." Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagpapanggap. Lumabas ang tunay na kulay, desperasyon at inggit. "Ako ang dapat na nasa posisyon ni Isabela." Sigaw niya, itinuturo si Alon. "Ako ang nagmahal sa'yo, hindi siya. At lalong-lalo na, hindi ang hampaslupang yan." Lalapitan sana ni Beatrice si Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Hiraya ang humakbang pasulong. Ang babaeng dating yumuyuko ay tumayo ng tuwid. "Tapos na rin po ang pananahimik ko," sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. "Maaaring mahirap lang po kami. Maaaring wala kaming mansyon o magagarang sasakyan. Pero meron po kami ng isang bagay na hinding-hindi ninyo mauunawaan." Tumingin si Hiraya kay Alon, pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang pagmamahal na hindi nabibili ng pera at ang tiwalang hindi kayang sirain ng kasinungalingan. Ang
Ang mga salita ni Hiraya ay tila isang sampal kay Beatrice. Napaurong ito. Talunan. Umalis ka na, sabi ni Alon. Ang boses ay pinal. At huwag ka nang magpapakita sa pamilya ko kailanman. Walang imik na tumalikod si Beatrice at naglakad paalis. Nilamon ng dilim sa labas. Naiwan ang tatlo sa katahimikan. Si Alon ay muling humarap kay Hiraya. Ang lahat ng katotohanan ay nailabas na. Wala ng mga multo, wala ng mga lihim. Hiraya, sabi niya. Ang boses ay halos isang bulong. Lumuhod siya sa sahig na kawayan. Ang milyonaryong si Alon Salcedo lumuhod sa harap ng babaeng kanyang sinaktan. Hindi ko hinihiling na bumalik ka para sa mga bata. Hindi ko hinihiling na bumalik ka para maging yaya nila. Hinihiling kong bumalik ka para sa akin. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa gitna ng katahimikan, ang ama ni Hiraya, na tahimik na nakikinig sa lahat, ay dahan-dahang ngumiti. Tumingin ito kay Hiraya at marahang tumango, isang basbas na walang salita. Ma. Ang pagluhod ay tanda ng pagsuko. Pagsuko sa pride, pagsuko sa galit. At sa sahig na kawayan ng maliit na bahay na yon, isinuko ni Alon Salcedo ang lahat ng multo ng kanyang nakaraan. Hindi nagsalita si Hiraya. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod din, hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang mga kamay ni Alon at marahan niya itong itinayo. Isang kilos na mas malakas pa sa anumang salita. Isang kilos ng pagtanggap at pagpapatawad. Tumayo ka, Alon, bulong niya. Tapos na ang pagluhod. Panahon na para magsimulang muli. At iyon ang kanilang ginawa. Hindi sila bumalik agad sa hasyenda. Ang unang ginawa ni Alon ay ang tuparin ang pangako niya sa sarili na aayusin ang lahat. Ginamit niya ang kanyang yaman, hindi bilang sandata o panukat, kundi bilang isang kasangkapan ng pagmamalasakit. Inilipat niya ang ama ni Hiraya sa pinakamagaling na ospital sa syudad. Sinalo niya ang lahat ng gastusin, araw-araw. Naroon silang dalawa, magkasamang nagbabantay. Isang araw, sa silid ng ospital, hinawakan ng ama ni Hiraya ang kamay ni Alon. Hiho, sabi ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw na. Ang tunay na yaman ng isang lalaki ay hindi ang kanyang pera, kundi ang kanyang kakayahang magmahal at mag-alaga. Huwag mo nang sasaktan ang anak ko. Pangako po, taimtim na sagot ni Alon. Iyon ay isang panata. Nang sa wakas ay makalabas na ng ospital ang ama ni Hiraya at matapos itong maihatid sa isang bago at mas maayos na bahay na malapit sa mga kapatid nito, saka pa lang sila bumalik sa Hacienda de la Sombra. Ang pagbabalik ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Habang papalapit ang sasakyan, natanaw agad nila si Natala at Diwa na naghihintay sa may hagdanan ng mansyon kasama si Manang Lita. Pagbukas pa lang ng pinto ng kotse, tumakbo na si Tala. Ate Hira, sigaw nito, at yumakap ng mahigpit sa baywang ni Hiraya na para bang hindi na ito bibitaw pa. Si Diwa ay dahan-dahang lumapit. Ang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pa pumapatak. Tumingin ito kay Hiraya, pagkatapos ay kay Alon, pagkatapos ay muli kay Hiraya. Mama. Hira? Ang sabi ng bata sa isang boses na basag ngunit puno ng pag-asa. Uwi ka na? Ang salitang mama ay tumagos sa puso ni Hiraya. Yumuko siya at niyakap ang dalawang bata. Oo, mga anak. Humihikbing sabi niya. Umuwi na ako. Hindi na ako aalis. Ang Hacienda de la Sombra ay hindi na hacienda ng mga anino. Sa pagbabalik ni Hiraya, bumalik din ang liwanag at tawanan. Ang mga bintana ay muling nabuksan. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang mga pasilyo ay muling napuno ng tunog ng maliliit na mga paang naghahabulan. Isang gabi, ilang linggo pagkatapos ng kanyang pagbabalik, niyaya ni Alon si Hiraya sa hardin. Ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Hiraya, sabi ni Alon,
Hawak ang kanyang mga kamay. Noong una kang dumating dito, binigyan kita ng mga patakaran. Ngayon, gusto kong sirain ang mga iyon at palitan ng isa lang. Kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may diamante. Ito ay isang luma ngunit eleganteng susi, ang master key ng buong hacienda. Ito ay hindi na ang lugar ng iyong pinagtatrabahuhan. Sabi niya, inilalagay ang susi sa palad ni Hiraya. Ito ang tahanan natin. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal na walang pag-aalinlangan. Will you marry me, Hiraya? Will you help me fill this house not with expensive things, but with love and laughter? Tumulo ang luha sa mga mata ni Hiraya, mga luha ng purong kaligayahan. Isinara niya ang kanyang palad, mahigpit na hawak ang susi. Oo, Alon. Yes. Makalipas ang ilang taon, sa parehong hardin na iyon, ang tawanan ng dalawang bata ay naging 4 na. Si Tala at Diwa, kasama ang dalawa pa nilang maliliit na kapatid, ay masayang naghahabulan sa damuhan. Pinapanood sila ni na Alon at Hiraya mula sa ilalim ng puno ng akasya, magkayakap. Ang dating Hacienda de la Sombra, ang trangvin ng mga anino, ay isa ng tunay na sansinag, isang tahanan na binuo mula sa mga piraso ng basag na tiwala, pinatibay ng pagpapatawad at pinailawan ng isang pag-ibig na nagmula sa pagdududa. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alon at Hiraya. Isang kwentong nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa karangyaan o sa kawalan ng mga pagkakamali. Ito ay nasusukat sa kakayahang magpatawad, sa tapang na harapin ang mga multo ng nakaraan, at sa pananampalatayang kayang paghilumin ng busilak na puso kahit ang pinakamatigas na damdamin. Ipinakita sa atin ni na Alon at Hiraya na ang tiwala, kapag nasira, ay maaaring buuin muli, hindi para maging perpekto, kundi para maging mas matatag. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay hanggang sa huling kabanata. Naway nabigyan namin kayo ng inspirasyon at aliw. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakagusto ninyo? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!